Ka-Express, muling nagpakita ng tibay at championship composure ang Gilas Pilipinas matapos hugutin ang isang matinding panalo kontra Vietnam sa 33rd Southeast Asian Games sa Bangkok. Sa larong puno ng tensyon at momentum swings, pinatunayan ng Gilas kung bakit sila pa rin ang gold standard ng rehiyon. Hindi naging madali ang laban, maagang naipit ang Gilas at umabot pa sa double-digit deficit pero hindi sila nagpanik. Sa halip, dahan-dahang binago ang ritmo ng laro sa pamamagitan ng mas agresibong depensa at mas maayos na ball movement. Ang closing stretch ng second quarter ang naging turning point kung saan nagpakita ang Pilipinas ng isang crucial run para manatiling buhay ang laban bago mag-half. Sa huling yugto, lumabas ang killer instinct ng Gilas. Pinangunahan ni Robert Bolick ang isang decisive burst na tuluyang bumalis sa loob ng Vietnam. Sa sunod-sunod na outside shots at matalinong playmaking, nakuha ng Pilipinas ang kontrol ng laro at hindi na ito binitawan. Ito ang uri ng execution na inaasahan mula sa isang defending champion, kalmado, kalkulado at eksakto sa tamang oras. Sa panalong ito, sinilyuhan ng Gilas ang sweep sa group stage matapos ang naunang dominanteng panalo kontra Malaysia. 2 panalo, 0 talo. Isang malinaw na pahayag na handa ang Pilipinas sa mas mabibigat na laban. Ang ticket papuntang semifinals ay opisyal ng sinilyuhan at kasabay nito ang lalong pagtibay ng kampanya para sa panibagong gintong medalya. Ang mensahe ngayon ay malinaw, kahit subukin, kahit itulak sa gilid, alam ng Gilas kung paano bumangon at tapusin ang laban. Habang papasok sa semifinals, dala nila hindi lang ang momentum kundi ang kumpiyansa ng isang kupunang marunong manalo sa hirap. Sa puntong ito ng torneo, isang tanong na lang ang umiikot, sino ang susunod na haharang sa muling pag-angat ng Pilipinas sa tuktok? Sa gitna ng dikdikang laban kontra Vietnam, muling ipinakita ng Gilas Pilipinas kung bakit sila ang sukatan ng lakas sa Southeast Asia. Hindi ito naging blowout, hindi rin ito naging madali, pero sa dulo, ang mas disiplinado, mas kalmado at mas handang kupunan ang nanaig at iyon ang Gilas. Maagang sinalubong ng Vietnam ang Pilipinas ng agresibong depensa at matapang na opensa. Sa unang kalahati, malinaw ang game plan ng kalaban, pabilisan ng laro, pilitin ang Gilas sa turnovers at i-expose ang lineup na patuloy pang naghahanap ng perfectong chemistry matapos ang mga huling minutong pagbabagot sa rooster. Umabot pa sa double digit ang naging lamang ng Vietnam, isang senyales na hindi sila basta-bastang bibigay sa reputasyon ng Pilipinas bilang defending champion. Pero sa kabila nito, nananatiling composed ng Gilas, walang panic, walang hero ball. Sa halip, unti-unting inayos ang depensa, mas naging aktibo ang closeouts at mas naging pasensyoso ang ball movement. Ang closing stretch ng second quarter ang naging unang malaking hakbang sa pagbabalik. Sa pamamagitan ng maayos na spacing at mas disiplinadong transition defense, nakabawi ang Pilipinas at pinanatiling dikit ang laban bago mag-half. Pagbalik sa second half, doon unti-unting lumitaw ang kaibahan ng isang sanay sa big games. Ang Gilas ay mas matibay sa desisyon, mas malinaw sa execution, at mas handang mag-adjust depende sa sitwasyon ng laro. Ang depensa ay naging mas physical pero kontrolado, habang ang opensa ay hindi na nagmamadali. Bawat possession ay tinatrato na parang crucial, isang mindset na malinaw na produkto ng karanasan sa international tournaments. Sa fourth quarter, tuluyang lumabas ang leadership ng veteranong core. Pinangunahan ni Robert Bolick ang isang mahalagang run na naging turning point ng laro. Sa sunod-sunod na outside shots at matalinong reads, nabasag ang kumpiyansa ng Vietnam at napilitan silang humabol mula sa likuran. Hindi man agad lumaki ang agwat, ramdam na lumipat na ang momentum sa panig ng Pilipinas. Ang panalong ito ay higit pa sa simpleng numero sa standings. Sa pamamagitan ng ikalawang sunod-sunod na panalo, sinilyuhan ng Gilas ang malinis na sweep sa group stage kasunod ng dominanteng panalo kontra Malaysia. Dalawang magkaibang uri ng laban, dalawang magkaibang uri ng hamon, pero parehong nalampasan ng Pilipinas. Yan ang marka ng isang tunay na contender. At habang papasok sa semifinals, malinaw na may pundasyon na ang Gilas, resilience, adaptability at collective execution. Hindi pa ito ang pinaka-perfectong laro ng Pilipinas at marahil, iyon ang may mas nakakatakot para sa mga susunod nilang makakaharap. Dahil kung ganito na sila kahirap talunin ngayon, paano pa kapag mas buo na ang rhythm at kumpiyansa ng kupunan? Sa puntong ito ng torneo, isang bagay ang malinaw, ang Gilas ay hindi lang basta nanalo,
Sila ay naghahanda para tapusin ang misyon. Kung may isang malinaw na takeaway sa ikalawang panalo ng Gilas, ito ay championship habits ang nangingibabaw sa mga sandaling dikit ang laban. Kontra Vietnam, hindi talento ang naging deciding factor, kundi timing, composure at kakayahang mag-execute sa ilalim ng pressure. Sa ganitong klaseng laro, kadalasang nadadapa ang mga kupunang umaasa lang sa reputation. Pero ang Gilas ay naglaro na isang kupunang alam ang dinadaanan sa isang long tournament. Sa bawat run ng Vietnam, may katapat na sagot ang Pilipinas. Sa bawat momentum swing, may adjustment mula sa bench, mas maayos na help defense, mas tamang rotations at mas malinaw na shot selection. Ito ang mga detalye na hindi kaagad napapansin sa scoreboard, pero siya mismo ang bumubuo ng panalo. Mahalaga ring bigyang diin ang mental toughness ng Gilas sa larong ito. Mula sa pagkakabaon ng malaking deficit, hindi sila nagbadaling habulin ang puntos, walang first shots, walang unnecessary risk. Sa halip, binalikan ang basics, stops muna bago baskets. Nang magsimula ng pumasok ang mga tira, natural na sumunod ang kumpiyansa. Ito ang uri ng approach na kailangan sa semifinals at finals, kung saan mas mahirap ang kalaban at mas konti ang espasyo para magkamali. Ang pag-usbong ni Robert Bolick bilang late game stabilizer ay may malaking implikasyon sa mga susunod na laban. Hindi lang siya naging scorer, naging decision maker siya sa mga sandaling kailangan ng clarity. Kapag may ganitong piyesa ang Gilas, isang guard na kayang pumatay ng run at magbasa ng depensa, mas nagiging balanse ang opensa at mas nababawasan ang pressure sa primary ball handlers. Ito ang klase ng depth na bihirang matagpuan sa rehiyon. Bukod sa individual performances, mas mahalaga ang collective identity na unti-unting nahuhubog. Sa dalawang magkasunod na panalo, nakita na kayang manalo ng Gilas sa magkaibang paraan. Domination kontra Malaysia at grit and grind kontra Vietnam. Ang kakayahang mag-shift ng gears depende sa sitwasyon, ang pangunahing dahilan kung bakit nananatiling paborito ang Gilas sa SEA Games Men's Basketball. In a bigger picture, ang sweep sa group stage ay nagbibigay ng strategic advantage. Bukod sa confidence boost, nagbibigay ito ng mas malinaw na baseline para sa coaching staff kung alin ang gumagana at alin ang kailangang ayusin bago ang semifinals. May oras na ngayon para i-fine-tune ang rotations, ayusin ang late game sets at ihanda ang depensa laban sa mas physical at mas tactical na kalaban. At para sa mga taga-suporta, ang mensahe ay simple pero malakas. Ang Gilas ay nasa tamang direction, hindi perfecto pero agresibo, hindi flashy sa lahat ng sandali pero consistent kapag kailangan. At sa torneo kung saan ang margin for error ay maliit, iyan ang pinakamahalagang katangian ng isang kupunang gustong mag-uwi ng ginto. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.